Magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ito po yung gimit. Okay, ito yung gimit. Naging taguan daw ng sundalo ang kuweba noong mga nakaraang digmaan at paniniwala na nagbuon sila rito ng mga ginto. Sa bukana pa lang ng kuweba, ibang yaman ang natagpuan ko. Sa lahat ng kuweba na napasok ko, ito yung may pinakamadaming nest. Dito sa loob ng kuweba, walang lugar para sa mahihina, kundi ang maging sustansya para sa ibang organismo. Parang nalaglag. Siguro may sakit, mahina siya eh. Usually kapag hindi pa sanay lumipad, nagpa-practice pa lang, siguro sa paraan ng pag-practice nila lumipad, na-aksidente sila, just like this one. Jackpot para sa mga ipis ang mga nabubulok at patay na hayop na paborito nilang pagkain. Sila ang mga decomposer o tagalinis ng kuweba. Pero sa kumpol ng mga itim na ipis, may katangi-tangi sa lahat, ang mga puting ipis. Ayon sa pag-aaral, ang mga ipis ay nagiging puti kapag sila ay kapapalit lang ng balat. Hinuhubad nila ang mas maliit na balat para bigyang espasyo ang kanilang paglaki. Pero sa kalaunan, ang itim na kulay ay babalik din. Pero hindi lang ang ipis ang bagong bihis ngayong araw. May nakita tayo dito isang whip scorpion, no? Nakakamold pa lang. Kita mo ito yung dati niyang balat. Nagpalit siya into that. Ito na yung bago niya. Makita natin, kakapalit pa lang. Halos mamasa-masa pa at iba pa yung kulay as compared to the brownish color na meron siya dati. Ngayon parang bluish gray at saka moist and parang hindi pa niya nga maigalaw yung kanyang mandible because it's still wet and still very fragile. As they grow older, as they change, nagmo-molt sila para yung luma nilang katawan, yung exoskeleton, they get out of it, lumalabas sila doon para ma-accommodate yung bigger size nila. Ang tailless whip scorpion ay isang arachnid o kabilang sa pamilya ng mga organismong may 8 paa. Meron silang mahabang whip o antena na ginagamit nila sa paghahanap ng pagkain. At meron silang sipit na pandakma naman nila rito. Pero 3 araw pa ang bibilangin bago tuluyang kumain muli ang whip scorpion. Sensitibo sa ngayon ang whip scorpion dahil sa kanyang balat na bagong palit. Sa kabilang panig ng kuweba, isang hayop din ang may binabantayang yaman. Para sa giant crab spider, mas mahalaga pa kaysa sa anumang diamante ang kanyang mga anak. Buhat-buhat niya ang ginawa niyang egg sac para sa kanyang mga supling. Mananatili muna ang mga baby sa piling niya hanggang sa maging handa na silang mamuhay mag-isa. Hitik na hitik sa buhay ang kuweba. Katunayan, sob na ngayon ang gagamba na katatapos lang kumain at ngayon ay naglilinis na ng kanyang katawan. Kulay itim, ang laki ng abdomen at saka merong stripe dun sa kanyang thorax. Sa likod ng thorax niya makikita mo yung white stripe. At doon sa mandible mismo may kulay pula. Parang marking ng species ng spider na ito. Ito, kitang-kita natin dito, yung kanyang multiple eyes. Yung mandible halos kasing laki na ng thorax niya, yung kapal. Almost isang appendage na yung itsura. So imagine mo kung sa pagkain, ito yung ginagamit niya. Imagine mo kung gaano kalakas at gaano katindi ang pagkain itong mga gagamba na ito. Sa kasaysayan, naging lokasyon ng samar ng engkwentro sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino noong 1900s. At naglaban rin dito ang mga Pilipino at Hapon noong World War II. Puno man ng buhay, ng ibang bahagi ng kuweba, mistulan ng patay. Dahil pinaniniwalaang may mga nakabaong ginto dito sa loob ng kuweba na to, may mga mapapansin tayo ditong patches ng hukay. Isa na ito, at saka yung doon sa area na to. At all over, makita mong talagang in-abuse, no? At kasama siguro ng mga naghukay dyan,
May mga nakasulat dito sa dingding ng mga bandas. As early as 1967, pinakanakita natin dito sa pinakamatanda. At yung sa mga sumunod pang mga nagpunta dito, 1963, this one's old. Si Elesio nagpunta dito, si Erome, at kung sino-sino pang pangalan na naglagay dito. Ang mga batong milyong-milyong taon bago nabuo, minarkahan at dinumihan lang. Sabi daw, mayroong ginto sa ilalim. Kaya nga hinukay. Di ba yung mga yung mga batong malalaki? Parang gin-uproot na, no? Na parang... Kaya nang magpunta ako na doon ng isa na akong barangay captain, I was shocked. Malaking pinagbago sa dati. Mahalagang mapanatiling malinis sa mga kuweba. Dahil marami rito ay konektado sa imbakan ng tubig na dumadaloy rin palabas bilang mga bukal na inumin. Pero gaano man ito nasira at naabuso noong araw, yung kalikasan patuloy pa rin itong binubuo. Nakita natin yan sa mga nagbabalik na mga balin sa sayaw na dito ngayon naninirahan. At yung mga gagamba at mga insektong patuloy na nagpaparami sa loob. At yung mga paniking ginawa na rin itong tahanan sa ngayon.